Okay. Magandang hapon po sa ating lahat, especially again, syempre po ang ating mga online congregation. Good afternoon po sa inyo lahat. Lahat nga po ng excited today ay mag-heart. Tingnan ko nga po kung sino lahat yung mag-heart, sila po yung pinaka-excited. Saan po tayo dapat ma-excite doon po sa salita ng Diyos na maririnig natin today? Amen po ba? Maliban pa po doon sa worship na ginawa natin kanina na napakaganda, ay ito po yung main menu. Okay, ng every Sunday service natin. Alin po yun? Yung Word of God. Okay, so dapat po everybody now is prepared na, naka-ready na po, naka-settled na. Especially po yung ating mga online congregation, nakaupo na, nakapwesto na, wala na pong ibang gagawin. Okay, kasi po yung ating mga on-site, tahimik po sila ngayon. Parang kinakabahan ako sa inyong katahimikan. Parang may mangyayari ba mamayang Okay. So again, maraming po salamat po sa inyong pagtutok sa simula pa lang. At I encourage you na tapusin po natin until the end. Amen. Po. Kasi baka meron po mamigay ng tigi-isang lapad hanggang dulo. Yun naman po ay ko lang po. Hindi ko assure. Okay. So, gaya nga po na sinabi po ng ating mga MCs and our worship leaders kanina, mga keynote po nila, our God is worthy to be praised, di ba? And we are alive and living to honor Him, di ba? We are saved to serve Him. Yan po yan eh. Kaya po tayo nandito ngayon. We are here, we are gathering online and on-site. Why? For God's glory. Amen po ba? Ito po ay lahat para sa kapurihan ng Panginoon, hindi po sa kapurihan ng kahit sino pa man. Okay, tayo lang po ay mga ginagamit ng Lord to minister to people. But again, ang honor belongs to God alone. Okay? Sige nga po, palakpakan nga po natin ng Panginoon sa hapon na ito. Okay. Ayan po. Okay, reminders ko lang po. Sino pa po yung hindi nag-share ng ating live stream? Mag-heart nga po yung hindi pa nag-share. Okay. Yung mga nag-share na po, wag niyo pong kakalimutan, alam niyo po, sa ganitong paraan, napakadali na lang po natin ngayon mag-evangelize. Hindi niyo na po kailangan magsalita. I-click niyo lang, i-send niyo na po, nakapag-evangelize na kayo. Tama po ba? Kasi panonoorin lang nila. You don't need to explain anything. You just send the video. I-share lang po natin ang i-share para sa ganung paraan po, kumakalat po yung salita ng Panginoon. Tama po ba? Let us use our gadgets, our internet, to promote what? Yung salita po ng Panginoon. Amen? Ginagamit nga po natin sa mga walang, hindi magaganda mga ipinapromote. Dito po tayo dapat Ito po yung ipatrending natin actually, yung salita ng Panginoon. Tama po ba? Okay, yan. Alam niyo po bang, it's all about, okay, yung nakalabas na po yung aking, hindi pa pala. Ang akin pong i-share po sa inyo yan, nilabas na po ni Dirt. It's all about the world warning. Kayo po ba ngayon, upon hearing the news or nakakanood na po kayo, naaalarma po ba kayo sa napapanood nyo? Hindi nyo ba naisip na parang iba na? Parang iba na yung mga balitang naririnig. Parang, hello, may gera. Tapos meron pang tinatawag na monkey facts. Hindi chicken facts, monkey facts. Okay, na pinag-aaralan pa po kung ito po ay magiging pandemic again, wag naman sana. At the same time, ang dami po nating nakikitang mga balitang mga mass shooting, diba? Remember again sa Texas, tas naulit pa po 'yun sa Oklahoma naman. Mass shooting din po at marami din po namatay. Nakakabahala na po kung titignan natin. If we are aware of what is happening around us, palagay ko po, na po kayo, mag-aalala na po kayo, maapektuhan na po kayo. Maliban pa po sa gera na hindi po matapos-tapos, na naapektuhan na po ang buong mundo doon sa Ukraine and Russia. Amen po ba? Kahit malayo po sa Japan, malayo po sa atin, we are all affected because of the price hike, nagtaas na po lahat. Okay po, dahil nandun po yung mga bagay na kailangan natin sa kanila, nagkakagera po sila ngayon doon. Kaya po, sa tingin niyo po, bakit kaya inaalaw ng Panginoon ang mga bagay nito sa ating mundo ngayon? What do you think? Hindi niyo po ba naiisip na baka warning na ito ng Diyos sa ating lahat? Tama po ba? Hindi kaya may pangungusap ang Diyos sa mundo kung bakit marami ng ganitong mga pangyayari na pwede naman niyang pigilan, pero still, pinababayaan ng Panginoon na mangyari ito. Maliban pa sa ito'y bunga ng mga kasalanan ng tao, kasakiman, di po ba? Inaalaw po ng Lord because
may gustong sabihin ng Diyos sa bawat isa, maliban pa po sa ating mga personal na buhay. Meron siyang gustong sabihin sa mundo. It is a world warning na po yung mga nangyayari sa paligid natin. At sabi ko nga po dyan, your choice matters. Kung ikaw po ay magiging affected ba o babaliwalaan mo lang o i-ignore mo lang itong nangyayari sa paligid mo. Warning signs is very important. Alam niyo po ba yon? Everywhere we go to life, there is a warning. There are signs along the roadway. Isipin niyo po, kung wala pong traffic light, ano kaya mangyayari? No, walang shingo, walang red lights, siguro nagbanggaan na po tayong lahat. Okay? It's dangerous, no? Kung wala magkasabing, oy, huwag kang mag-U-turn dyan, o huwag kang lumiko dyan, may bangin dyan. Pag wala po mga signs, marami po mapapahamak. Tama po ba? Only a fool ignores those signs. Pag hindi mo pa pinansin yung mga signs doon sa kalye, sa kalsada, mababangga ka, o kaya magpe-penalty ka, magbabayad ka. To do so can lead, di ba? To do so, pag tayo po ay patuloy na nag-i-ignore sa mga signs na nakikita natin sa labas, it can lead us to injury or death. Di po ba? Marami po na aksidente kasi wala silang pakialam sa traffic light. Okay? There are warning signs again, kasi about all warnings to that our bodies give us from time to time. Diba? Minsan, pag sobrang masakit na po yung mga buto-buto natin, may mga namamaga na dyan sa mga paa natin, may mga fatigue na po tayo, and all indication that means there's a problem in our body. At pag in-ignore mo yan, delikado po. Those are signs na pwede kang meron ka palang serious illness o maging dulot ng kamatayan pag hindi mo po ito pag ito po'y patuloy natin binabaliwala. All those signs is important to us. Alam niyo po ba yon? There are warning signs again that our minds, kaya nga po, naalala ko po yung nag-mass shooting doon sa Texas. Bago daw niya po gawin yun, sabi ng mga nag-investigate, nagpo-post na daw po itong batang ito sa social media kung ano yung gagawin niya. Nag-post pa rin po siya nung baril mismo na ginamit niya. But it's a warning na po Warning po yon na pwedeng may gawin talaga siya pero nobody's nakialam Everybody's ignored. Kasi siya bully lang naman siya, hindi siya pinapansin ng mga tao. Hindi nila alam, after niya mag-post ng mga ganung bagay, dumiretso po siya at tinuloy niya po yung ginawa niya at marami pong batang namatay. Isipin niyo po kung hindi in-ignore yung post niya. Kung meron po nakialam doon sa bata, kung meron kumausap, kasi depressed daw po yung bata na yun Okay? Kasi nabubullied siya, nabubully po siya. Ganun po kahalaga ang mga warnings. It can save lives. Amen po ba? Pero sa atin ngayon, marami pong lahat nag-i-ignore. We are all busy in our own lives ignoring what is happening around us. Amen po ba? At alam niyo po ba, yung mga feeling of sadness, feeling of hopelessness, wag niyo pong i-ignore yan. Wag ka masyadong okay lang yan. Hindi mo alam, meron ka na pang anxiety, meron ka na mga ganun nararamdaman, baka meron ka ng depression, kapatid. Kaya nga po maraming hindi mo alam na na-depressed pala sila kasi ini-ignore nila. Mismo silang nakakaramdam ay ini-ignore po nila yung kanilang nararamdaman. Hanggang sa dumating yung time na hindi nila kaya at anong gagawin po nila? Di ba napapakamatay po sila? At nabibigla na lang po yung mga kapaligid kasi hindi nila pinapansin yung mga signs, yung mga warnings, yung mga red flag ang tawag ko doon mga red flag. Pag ikaw po nakakaramdam ka ng sarili mo na parang umaatake na yung anxiety mo, na may problema ka, masyado ka nag-worry, alam mo dapat meron ka nang kakausapin diyan. Okay? Kasi baka mapunta pa yan kung saan. Or depression. Ayan. Bakit ko mahalaga po sinasabi po ito? Because sa lahat po ng parte ng buhay natin, warning is important. Amen? Especially in our spiritual life. Ayan. Paano ba tayo winawarningan ng Lord sa ating mga spiritual na buhay? Okay? Ito po. Then there are spiritual warning signs. May mga warning din po sa ating spiritual life. Okay? There are times we slack up in our commitment to the Lord. Ito po yung mga red flag. Pag ito po yung nararanasan na natin, may problema tayo spiritually. Pag ikaw po ay wala ng desire to commit to the Lord, amen? Yung nawawalan ka na po ng gana sa ginagawa sa Panginoon, then it is a red flag. It's a warning. We don't attend church regularly. Wala kang kagana-gana, attend ka lang kung gusto mo. Warning po yun sa atin ng Panginoon. Ang utos ng Lord, 6 na araw sa atin, ang 1 araw sa Diyos. Amen po ba?
Okay? Parang ayaw nyo to, ha? Sige. We don't pray if we don't pray regularly and we don't give. Hindi na po tayo nagbibigay sa church, whatever it is, our talent, our gifts, our offering. It is a warning. Warning na po ito sa atin na, hello, baka nagiging ano ka na po, selfish again, ano, sarili mo uli ang iniisip mo. Okay po? Pag ikaw po ay ano, you are flirting with sin na po. Ayan. Okay? Nag-flirt ka na po sa kasalanan, nakikipaglaro ka na po sa mga tukso. Warning po yan. Hello? Kaya po, pag hindi mo yan pinansin, tuloy-tuloy na po ang paglaglag natin dyan. Okay? Ang Diyos talaga napaka mabuting Diyos siya, na bago pa tayo dumating doon sa point na talaga mapapahamak tayo, marami siyang ginagawang warnings. Na marami siyang ginagawang signs, marami siyang pinapadalang tao sa'yo. Marami siyang mga preaching na ipaparinig sa'yo. Marami siyang mga word na mababasa mo. Minsan sa TV lang, makikita mo, parang ikaw na naman ang pinaparinggan. Mga warnings ng Lord sa atin yan. Para ano? Para makabalik ka sa Kanya uli. Amen po ba? Kaya po, please don't ignore the warnings. Mahalaga po yan. Kung hindi po, tuloy-tuloy na po tayo magkakaroon ng tinatawag na spiritual shipwreck. Kumbaga, madidestroy na po yung ating relationship na dating meron sa Lord. Pero before mangyari yan, tandaan po natin again, maraming warnings ang Diyos. Maraming babala siyang ginagawa bago ka patuluyan, no, na masira. Okay? Kaya bandang huli, huwag natin sisisiyan ng Lord, Lord, ano ba nangyari sa buhay ko? Sabi ni Lord, ikaw nga hindi ka nakikinig, ang dami kong pinadala dyan. Ang dami kong mga taong nilapit sa iyo para palalahanan kayo. Keep on ignoring them. Ang dami mga preaching na naririnig, pero binabaliwala mo, tumatalbog lang yung salita ng Diyos. Di ba? Kaya ngayong araw po na ito, papahalagahan po natin yung mga warnings, again, na mga babasahin nating salita ng Diyos. Sino po rito yung handa ng makinig ng mga warnings? Okay. Sino po rito yung inaantok? Mag-heart? Dali. O yun, di nag-heart, nagtaas ng kamay. Sige, dahil inaantok pa kapihin yan. Okay, eto na po tayo. This is our verse for today. In Matthew 7:13-14 po. Ayan. Alam niyo po ito po ay isang klaro. It is a clear statement of God in the Bible kung saan nagbibigay siya sa atin ng maliwanag, no, na babala, na warning sa atin. Okay, kaya nga sabi ko, your choice matters. Ikaw pa rin naman at the end ang masusunod. Kahit pa maya't maya kang paalalahanan, ikaw pa rin naman ang magdidesisyon sa buhay mo, kapatid. Okay, pero ito pong warning na ito, pati resulta nakalatag na po. Okay? Alam na natin kung anong mangyayari sa dulo. Okay? So maliwanag po, pag ito ginawa mo, ito mangyayari. Pag ito ginawa mo, ito mangyayari. So there is a warning and there is a result. Kompleto na po. Ang gagawin na lang po natin, mamimili tayo. Okay? Ito po yan. Sabi po sa Matthew 7:13-14. Sabi po diyan. Enter by the narrow gate. Okay? For wide is the gate and broad is the way. Meron dalawang gate pang binabanggit yan. Isang narrow at isang wide. Isang makipot at isang malawak. Okay? At pinakita po yung dulo pareho. Okay? Sabi dyan, no? For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. Okay? Klaro po na yung malawak daw, yung broad na daanan, ay patungo saan? Destruction. Kapahamakan. Amen po ba? Maliwanag po ba yon? Mahirap po bang unawain? Andali lang po. Kahit bata siguro magbasa nito, maunawaan. Sabi po dyan, and there are many who go in by it. Ito pang malupit. Ang dami pong pumupunta dyan, kahit alam nila sa dulo, ikakapahamak nila. Grabe, no? Kahit may warning na, pupuntahan pa rin. Okay? Because, ito pa, narrow is the gate, and difficult is the way, which leads to life. Ito naman po yung pangalawang pinapakilala ng Panginoon na klase ng dadaanan mo.
No? Narrow is the gate, is either it's your yung road na tatakbuhin ng buhay mo. Ito po ay makipot, mahirap dumaan, makipot eh. Compare kanina, malawak, kabaliktaran nito. Ito naman po ay makipot at mahirap daw po yung daan diyan. Pero ang dulo daw nito, it leads to life. Kanina, it leads to destruction. That is the wide gate. Ngayon po, yung narrow, it leads to life. Malabo po ba? Mahirap po ba maunawaan? Ang klaro po, di po ba? Ang liwanag po niyan. At ito pang malungkot, and there are few who find it. Konti lang daw po yung nakakasumpong dito sa daanan na ito. Okay? At ang dalangin ko, lahat po tayo rito, masumpungan po natin yung tamang daan na lalakaran natin sa ating mga buhay. Amen po ba? If we just going to listen to the warnings of the Word of God, mapapaayos po yung takbo ng ating mga buhay. Amen? Okay. Which gate would you take? Yan. Ang Lord lagi kang binibigyan ng pamimilian, no? Pero maliwanag ang Diyos, nilalatag niya kung ano ang pipiliin mo, ito mangyayari. Pati resulta nilalatag ng Diyos sa atin. Okay? So, if you are wise enough, okay, alam mo na siguro kung anong pipiliin mo, pero hindi nga ganun eh. We are not wise enough eh. Madalas, tignan niyo po nga sa ating PowerPoint, ang daming dumadaan sa kabila. Okay, which gate would you take? Unang-una, yung wide gate. Ano bang meron doon sa malawak na gate na yan? Okay, o road na yan. It's either daanan po yan o kaya klase ng buhay na papasukin mo. It's symbolized like that. Ang wide gate daw po ay ganito. May warning, okay? It is pleasant, okay? Ito po ang delikado. Ang ganda po kasi niyang sa simula. Okay? Pleasant nga po eh. Bakit pleasant? It is broad. Hindi po siya mahirap pasukin. Madali lang po siyang puntahan. Tignan niyo po, oh. Sabi diyan, broad is the way. Okay? Yung dadaanan mo ay malawak. Wala kang struggles, meaning, no? Hindi mahirap pasukin. Okay? Yes, it is pleasant because it is. Bakit nga po malawak? Ano po ang nag-symbolize ng malawak na ito at bakit siya pleasant sa tingin ng mga tao na dumadaan dito? Alam niyo po, nung wala pa tayo sa Lord, lahat tayo galing sa wide gate. Tama po ba? Nung wala ka pang relasyon sa Panginoon, ikaw at ako, ito po yung dinadaanan natin. Remember? Pag tayo po ay gumagawa ng mga mali noong panahon na wala pa tayo sa Lord, hindi po ba parang walang ka-effect sa atin? Wala tayong ka-conviction. It is pleasant. Kahit alam mong mali, we will do it. It is pleasant. Parang minsan nga, pinagmamalaki pa natin yung mga mali natin ginagawa. Tama po ba? Ganun po ang merong buhay dito sa loob ng wide gate na yan. No? It pleases our human desires. Kaya po marami pumupunta dyan eh. It is broad, no? No? Kasi ang hinahain po ng wide gate na yan ay yung mga bagay na hinahanap po ng laman natin. Amen? Yung hinahanap po ng flesh, ano po bang hinahanap ng flesh mo? Okay? Ito po yung walang pake sa spiritual life. The wide gate na mga taong pumupunta po dyan, they are not concerned about their spiritual life. Amen? Kasi kung concerned po sila sa kanilang spiritual life, hindi sila dadaan dyan. Tama po ba? Sabi po nga sa dulo, nabasa nga na po natin, the ending is destruction eh. Pero bakit marami pumupunta dyan? Kasi masarap po dyan. Amen? Masarap po dyan. Galing po tayo dyan, di po ba? Di ba nasarapan tayo dyan nung araw? Pero ngayon, pag-iisipin mo, parang hindi mo na masikmurang bumalik dyan eh. Di ba? Hindi mo na matake na, Lord, ayoko na yung pinanggalingan ko. Mukha lang siyang pleasant sa simula, pero ang dulo kapahamakan lagi. Tama po ba? Dati, nung nandiyan po tayo, we enjoy sin po. Okay? We keep on, repeat and repeating our sins. Not even afraid of the consequences na pwede nating. Kaya nga po maraming napapariwara sa ating tao po ba? Marami po tayong mga past, no? Yung mga nasa Lord na marami po tayong mga pinagdaanan. Nung wala ka pa sa Panginoon, ang dami mong ginawang kalokohan. Tama po ba? Di po ba? Kasi wide is the gate, it is pleasant, ang sarap pong mag-inom. Ang sarap pong mag-drugs, di ba? Yung mga nag-drugs dyan.
Bakit nga po? Kasi you satisfy the desires of the flesh. Yan po ang wide gate. Lahat po ng hinahain na kalakaran ng mundo, nandyan po sa wide gate. Yung pattern, yung takbo ng mundo ito, nandyan sa wide gate. Kaya nga po, maraming gustong pumasok dyan kasi walang bawal dyan. Lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin. Kahit di ka mag-devotion, pwede ka dyan sa wide gate. Aray, napapaganon eh. Okay? Kahit walang fellowship, kahit walang church, pasok sa wide gate. Di po ba? Pleasant, di ba? You don't need to serve God, dyan sa wide gate. You don't need to give to the Lord, dyan sa wide gate. Kaya maraming pumapasok po dyan. You don't need to pray, palagi. Pag may problema ka lang, doon ka lang magpa-pray. Yan na sa wide gate. Tama ba? Na-identify po natin yung sarili natin kung nandun ba tayo sa wide gate. Okay? Kaya it is dangerous eh. Napakadelikado po ang ino-offer ng mundong ito. Yan po, yan ang pintuan papunta po sa kalakaran ng mundo, yung wide gate na yan. Okay? Tignan niyo po. It is broad, no? Malawak siya, walang struggles pag pumasok because why? You just go with the flow. Kung ano yung takbo ng mundo, tatakbuhin mo lang. Walang kokontra sa'yo dyan. Okay? Wala magsasabi sa'yo, mag-message siya yung, bro, mag-church ka naman. Walang ganon. Wala magre-remind sa'yo, mag-devotion ka naman. Walang ganon dyan. Amen po ba? Lahat ng meron dyan, yung mga bagay na hinahanap ng laman natin. Okay? Mag-inuman tayo. Yes. Amen? Mag-boyfriend tayo ng marami. Yes. Okay? Enjoying the pattern of this world. Yan po ang wide gate. And we have experienced how our lives become mess. Dahil po dyan napariwara ang marami sa mga buhay natin because of that wide gate. Pero hindi po natin pwedeng sisihin ng Diyos. Bakit po? Ang liwanag eh. Pag pumasok ka dyan, mapapahamak ka. Pero still, we are keep on choosing to enter the wide gate. Tapos bandang huli, sisisihin natin sino? Siyempre si Lord. Kailangan may masisi. Di po ba? Hindi mo sisisihin ang sarili natin dyan. Ang Lord, Lord, ba't ganon? Kung talagang Diyos ka, bakit inalaw mo to sa akin? Amen? Kaya nga po, if you are reading the Word of God, malaking protection po sa'yo yan eh. It will protect you. Kasi ang dami pong warning dyan sa Bible. Bago mo pa gawin, iwa-warningan ka na niya eh. Minsan nakakala natin no, okay lang eh. Doon po sa binabasa namin ngayon sa aming daily devotion, doon po sa Numbers. Tama ba? Numbers ba tayo? Deuteronomy. From Exodus, Numbers, Deuteronomy. Lahat po yan, warnings. Paulit-ulit po na sinasabi ni Moses kung ano yung mga dapat gawin ng mga Israelites. Kasi they keep on repeating. Lagi sila nagkakamali. As well as ganun din po tayo. Warnings will remind us kung ano yung dapat natin gawin sa buhay natin. Pero pag ikaw po yung taong, you have your own rules, and ikaw yung meron ka sariling gobyerno, ang hirap mo pong warningan. Pag may mag-warning po sa'yo, magagalit ka. Tama po ba? Pag may nagsabi sa'yo, ba't di ka na nag-church? Bakit? Makasalanan ba ako? Mas marami kang kasalanan sa akin. O di po ba? Mahirap kang sharean. Pag wina-warningan ka ng kapatid, kailangan mo na si Lord. Naku, magagalis. Bakit? Mas marami ka pang kalokan. Di ba? But remember, yung mga tao pong nagsasalita sa atin, nag-warning sa atin, pasalamatan mo yan. Kasi they care, nag-aalala po sila para sa'yo. They know kung ano sasapitin po natin pag hindi po tayo tumigil doon sa daanang nilalakaran natin, which is the wide gate. Tignan po natin itong verse na ito. Maliwanag po yung sinabi. Anong klase ba yung wide gate na yan? Anong meron dyan? Tignan niyo po Sa 1 John 2:15-16. Sabi yan, do not love the world. Okay? Malabo po ba yon? Do not love the world. Huwag mo daw mahalin itong mundong ito. Sino po yung ayaw mamatay? Gusto dito na lang. Di po ba? Sabi ng Lord, huwag mong mahalin ang mundong ito o anumang bagay or anything in the world. Name it. Ano yung meron ka ngayon na mahal mo? Sabi ng Lord, wag mo masyadong pakamahalin yan, kapatid.
o anumang bagay, tao na meron sa mundong ito. Bakit? If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Okay? Pag masyado mong mahal ang mundong ito, yung pagmamahal ng Ama, ay wala daw sa atin. Okay? Kasi nandun ka sa wide eh. Yun yung world, kalakaran ng world, hindi naman pwedeng samahan ka ng Diyos dyan. Di ba? 15, for everything, lahat daw na nasa mundong ito, lahat po. Okay, walang exception, lahat po na nasa mundong ito, ano yan? The lust of the flesh. Kanina ko ba sinasabi, di ba? The lust of the eyes and the pride of life comes not from the Father but from the world. Sa wide gate po, ito po ang bubulaga lahat sa atin. Lust of the flesh. Ano po yan? Lahat, sabi ko nga kanina, lahat na magsasatisfy sa katawan mo, sa flesh mo, ano yan? Immorality, sexual desires, adultery, homosexuality, fornication, anything, sex outside marriage. Lahat po nagsasatisfy sa mga katawan natin yan. Yan po ang meron doon sa wide gate na pinapasok natin. Alam po natin yan. Tama po ba? Kaya ang warning, huwag mong mahalin yan. Sabi ng Diyos, huwag mong mahalin yan, huwag mong yakapin yan. Okay? Ikakapahamak mo yan. Ano pa? Yung lust of the eyes, kanina lust of flesh, ito yung mga bagay na mga patungkol sa paggamit ng katawan natin sa maling kaparaanan. Okay? Yung hindi maka-Diyos, no? Ano pa? Lust of eyes, anything that incites covetousness. Ano? Lahat ng bagay na yung mata mo masyadong pinagnanasaan. Yung isang bagay, sabi ko nga kanina, nako, isang cabinet na yung Louis Vuitton mo, hindi ka pa rin nagsasawa ng kabibili. Sabi ko nga, nagkabitin-bitin na yung bayarin mo, pero bili ka pa rin ng bili ng Louis Vuitton. Hindi po ba? Kasi lust of eyes eh. Di ba, duling na duling ka, Lord, ang gaganda ng mga branded. Ako pong hilig ka manood sa online, pinapanood ko lang. Nope, hinahayaan ko lang yung mata ko mag-enjoy, pero hindi ko po binibili. Unang-una wala kasi akong pambili. Opo. Lust of eyes, pero pag ikaw hindi mo kayang kontrolin, yung nakikita ng mata mo, na pag nakita mo, kailangan mo pa sa akin yan, nako, yan po ay kakapahamak. Kaya po maraming nababaon. Nababaon. Saan? Sa utang. Diba? Credit card, swipe ng swipe. Enjoy now, pay later. Di po ba? Ano pa? The pride of life. Ayan po. Ito po yung wide gate. Ito po yung mga taong nasa wide gate. Ang tataas po nito. Okay? Ito po yung mga taong hindi mo na ito maturuan. Okay? They are wala na silang rule. Sarili lang nila ang kanilang gobyerno. Okay? Ito po yung mga taong mahirap ilapit na sa Lord. Because of the pride of life. Because of what? The achievements that they have in life. The possession, no? Yung mga narating nila, yung mga meron sila, yung mga position, yung power, yung money, yung bank account. Pag meron ka po niyan at nandun ka sa wide gate, mahirap po yan. Ikakapahamak po natin. Remember, wag mong mahalin lahat kung ano yung meron dito sa... I-enjoy mo lang, pero wag mong mahalin. Amen? Dapat hindi ka napapaikot, kundi ikaw lang yung napapaikot dyan sa mga gamit o sa money, whatever. No? Kasi bakit? No? Sabi, pag yan po ang ating pinofokusan ng buhay natin, yan po yung hinahabol mo doon sa wide gate. Okay? Ang pagmamahal daw po, yung love of the Father, ay wala po sa atin. Mukha lang siyang masarap, mukhang pleasant, mukhang okay, mukhang ayos to Pero remember, there is a warning. Okay? The broad, no? Maluwag ang daanan, pero ang dulo, kapahamakan. Okay? Tama po ba? Sino po yung gusto nitong preaching po na ito? Amen. Sino po yung nagagalit? Lagi ko pong tinatanong. Okay. Next po, ano pong yan? Sa 1 John 2:17 again, another warning po. Kung bakit ang Diyos, sabi niya ng Panginoon, dun sa una, di ba, wag mong mahalin ang mundong, do not love the world or anything in this world. Kasi bakit? Tignan niyo po sa 1 John 2:17. Kaya minsan, pag nawalan ka, hirap na hirap mong tanggapin kasi sobrang mahal na mahal mo. Remember, dapat alam mo to, the world, ang mundong ito, and its desires will pass away. Wala pong permanente, kahit yung love life mo ngayon, walang permanente dyan. Magkakahiwalay din kayo. Kasi bakit? It's either isa sa inyo mamamatay. Di po ba? Lahat naman tayo mamamatay. Tapos, lahat ng mata mo nakatingin lang sa kanya. Di ba? Yung mundo mo, umiikot lang doon sa tao na yon. Sabi ng Lord, no, it will pass away.
Ito po yung hindi nawawala. But whoever does the will of God lives forever. Amen? Kung meron ka pong hahabulin sa mundong ito, hindi po yung wide gate eh. Habulin po natin yung kalooban ng Diyos. Bakit daw? Dito po yung susi para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tama ba? But whoever does the will of God lives forever. Ito po yung eternal life. No? Kasi dito talagang we are not permanent in this world. Dadaanan mo lang talaga ito. Lahat nga, it will pass away. At ang tunay mong buhay, yung buhay kasama ang Panginoon. At meron pang isang buhay, eternal death. Tama po ba? You have to choose wisely, di ba? Your choose matters, your choice matters po, sabi ko. Kasi bandang huli, pagkatapos mo makinig ito, ikaw pa rin mag-decide. What road or what gate are you going to take? Are you going to enter? Ipipilit mo pa rin ba yung sarap ng flesh na nararamdaman mo ngayon? Wow, ang saya-saya ko dito, in love kami sa isa. Di ba? Ganon. Di po ba? Pero alam mong hindi kalooban ng Panginoon. Masyado kang, di ba? Para kang talagang, baliw na baliw doon sa mga branded mo, di po ba? At hindi ka magkamaayaw ng kabibili. It will pass away. Hindi mo pa nga nagagamit yung isa, bibili ka na naman, di po ba? Yan po yung hinahain ng wide gate. Unknowingly, lahat po tayo nadadali dyan. Kaya dapat maging matalino tayo, pumili ng daan na tatahakin natin. Amen po ba? Okay, sige po. Actually, dalawa lang naman po yung points natin for today. Kasi dalawa lang naman ang choices. It's either the wide gate or the narrow gate. Again. Anong klase ba yung wide gate? Again, wide gate po ito. Kanina, ang wide gate po ay pleasant. Parang masarap sa una, masarap daanan. Kasi ang saya-saya, walang bawal, it's okay. Sige lang, gawin mo yung gusto mo. Walang kokontra. Another thing, ang wide gate po, it is popular. Amen po? Warning po yan, mukhang maganda, wow, sikat. Pero warning ng salita ng Diyos sa atin yan. No, bakit? There are many who go in by it. Kaya nga po, hindi dahil maraming pumupunta, pupunta ka din. Tama po ba? Hindi dahil marami ang appreciatein mo rin. Hindi dahil sa lahat gagawin mo din. Amen po ba? Amen. Tignan niyo po, sabi ko nga kanina, ito rin po yung preaching ko eh. Evaluate po natin, ano kaya ang mas maraming tao? Sa church o sa mall? Diba? Di mas popular talaga, no? Ang mall, ang wide gate. Mall is a wide gate, di ba? Ang laki ng gate sa mall. Tama, di ba? Literally. Popular, pero pagdating ng church, teka lang. Pinag-iisipan pa ng matagal yan, sandali, pag-iisipan ko muna. Teka, parang busy ako. Sabi ko nga, mukhang magkakasakit ako sa Sunday, di ako maka-attend. Di po ba? Hindi kasi popular yung church, pero yung wide gate po, andun po yung mga popular sa wide gate? Yan, mga pasyalan, no? Mga Disneyland. Sabi ng Lord, yung Sunday, bigyan niyo naman na sa akin, no? Pero bakit? Until Sunday, no? Pag-aari pa rin natin. Wide gate po yan. Warning sa atin yan. Kasi pag patuloy mong ginagawa yung kapatid, unang-una, hindi ka magkakaroon hindi mo masusumpungan ng Diyos eh. Wala ang Lord doon sa sa gawain ng makamundo eh. Ang presensya ng Panginoon, dito lang po natin mararanasan. Sa gawain po ng mga anak niya. Tama po ba? Kaya hindi porke sikat, doon tayo. No? Madalas ang wide gate talaga, nagiging trending yan. Nagtitrending yung mga ginagawa kahit alam mong mali, nagtitrending at lahat, ina-appreciate ng marami, nila-like ng marami. Tignan nyo nga po yung ating, ngayon yung ating live stream. Sabi ko nga, parang lately kumukonti yung nag-share. Napakadali na lang ang i-share, pipindutin mo na lang. Pero we keep on reminding everyone to share. Kasi hindi popular eh. Pero tignan nyo po, yung mga video sa Facebook na mga walang kwenta, kahit wala magsabing i-share mo, isi-share mo eh. Ipapatrending mo kahit wala namang sense. Kasi yun ang popular. That's the wide gate. Mga bagay na hindi naman, wala namang kinalaman sa spiritual mo. Mga bagay na hindi naman papalago sa atin. That's the wide gate. It is popular. It is trending. Pero subukan nyo pong ipatrend kaya natin yung church. Ito kaya yung church na yung gawain natin ang gawin natin popular. Amen po ba?
Ano po ba magiging effect nun? Di po ba marami po mga kaluluwa makakarinig ng salita ng Diyos? Marami pong makakakilala. Kaya nga po, huwag niyo na pong hintayong i-remind namin kayo na i-share. Dapat nasa puso niyo na yan. Pag Sunday, let's share the word. Let's share the live stream. Automatically po. By default, ginagawa na po natin yan. Kasi wala tayo sa wide gate po mga kapatid, ha? Baka kaya hindi ka nag-share kasi nasa wide gate kayo. Baka sabihin ng mga friends ko, ang baduy ko na, nag-share ako ng mga ganyan. Amen po ba? Pero pag mga TikTok ng mga babaeng ewan ko mga sinasayaw, di po ba? Sikat yan. Amen po, wide gate. Nasaan ka po dumadaan ngayon? Nadadaan mo ba ngayon sa buhay mo yan? Amen? There are many who go in by it. Marami pong dumadaan, marami pong napapahamak, at marami pong naluloko hanggang sa mga oras na ito, diyan sa malawak na daan na yan. Because it is popular, sikat. Okay? Kilala ng lahat, ginagawa ng lahat. Okay po? Ang mundo po ngayon, napaka-pasama na po talaga ng pasama. Okay? Ang Japan nga po, sabi ko nga kanina, okay, legal na po sa kanila ang bumili ng ng pills na pampalaglag. Amen? Bagamat noon pa naman legal sa Japan yung nagpapalaglag, abortion. Pero ngayon po, napakadali mo nang mabili. Over the counter na lang. Amen po ba? Wide gate po yun. Popular po sa mga Hapon. Kaya naman, ang morality po napakababa. Walang pakailan kung bubuntis, hindi papalaglag. Ganun. Grabe po na. Minsan po, ang wide gate, nagiging normal na lang po yung mga mali kasi ginagawa ng marami. There are many who go in by it kasi sa ginagawa kasi ng marami, at tingin tuloy natin, normal na lang. Ginagawa na ng marami yung mag-sex outside marriage. Popular eh. So ginagawa na ng lahat kasi akala natin normal na eh. Ginagawa na po natin yung manirang puri sa kapwa. Ginagawa naman ng lahat ni Marites, di po ba? Di ba si Marites nag-trending, popular? Ano naman ang kwenta ni Marites? Nagchichismis, di po ba? Pero nasumikat po si Marites, si Maribel, si Marisol, ang dami po nila. Ano po ang gawain nila? Yung mga mundong gawain. All in the wide gate, walang kanalaman sa ating spiritual life. Nagiging popular po, yung ganun po ang, yun po ang kalakaran ng mundo kung hindi ka po magiging maingat. No? Isa ka doon sa madadala. Isa ka doon sa many na dumadaan. Pero remember, may warning. This is the warning. Wide gate will lead to a real destruction. Wag mo natin sabihin, ay, mabait naman ng Lord. No. Dito po sa kanyang warning ng Panginoon, broad is the way that leads to destruction. Klarado po yun, di po ba? Hindi sinabi niyang broad is the way that leads to maybe you will be distracted, you will be... No. Leads to destruction. Dinicide po ito ng Diyos na pag dinaanan mo yan, yung malawak na daan na yan, na mga makamundong gawain, makalakaran ng mundong nandito ngayon sa mundo natin, ang dulo po niyan, kapahamakan. Amen po ba? Destruction. Ikasisira po ng mga buhay natin. Okay? So meaning, ang dami talaga nasasira ang buhay. Kasi marami daw dumadaan doon eh. Tignan niyo po ang church. Di ba ilang piraso lang tayo? Pero ang daming tao sa labas. Amen po ba? At ang hirap dalhin sa church yung mga yan. Mas pinipili po nila ng distraction kaysa mapaayos ang buhay nila. Tama po ba? Subukan mo mag-share doon sa enjoy yung buhay nila. Magagalit pa sa'yo. Huwag mo, ang pakialaman, sarap-sarap ng buhay ko eh. Sira tuloy yung aking diskarte, di po ba? Subukan mong sharean yung in love na in love. Nako, tigilan mo ako, wala lang akong oras sa aking love life. Marami kaming gagawin. Ganon. Subukan mong sharean yung maalwa sa buhay, walang problema financially. Nako, tigilan mo ako. Marami akong pinapaaral, marami akong tinutulungan, alam ng Diyos yan. Di po ba? Hindi po yan sinasabi ng Panginoon eh. No? Ang sinasabi ng Lord, dumaan ka doon sa kalooban niya. Lumakad ka doon sa kalooban niya kasi pag hindi, tunay na kapahamakan ang dulo po ng wala sa Lord. Don't expect na gumagawa tayo ng mali at ang dulo tama. Wala pong ganon. Pag mali ang ginagawa po natin, umasa ka na ang dulo po niyan, mali din. Tama po ba? Unless bumalikwas ka.
Mag-turn around ka at ayusin mo yung buhay mo, may pag-asa ka. Pero kung tutuloy-tuloy ka doon sa wide gate na yan, huwag ka pong umasa, ang dulo po ay magiging maayos ka. Amen po ba? Warning. It is a warning, it's a clear na paalala po sa ating lahat. Ngayon, again, it is your choice. Kahit pa lumabas ang litid ko rito, ng kasisigaw, kayo pa rin po ang magdidesisyon. Na nasa mga kamay niyo po, yung ikagaganda po ng buhay. Ang Lord naman, we have a free will, no? Meron tayong binigyan tayo ng kalayaang magdesisyon. Pero ang Diyos hinahain niya kung ano ang magiging bunga ng ididesisyon mo. Kaya kung ikaw po ay nakikinig sa Lord, malabo ka pong mapahamak. Tama po ba? Kasi ang Lord po, nilatag niya po, maliwanag niya pong nilatag sa atin. Yung klase ng buhay o lalakaran mo at ano magiging dulo nito. Tama po ba? Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Lord. Pangalawa po, dalawa lang po ito. Okay, inulit ko lang po ito kanina. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mong mahalin ang mundong ito or anything na nasa mundong ito. Kasi tingnan niyo po, pag sobrang mahal na mahal mong isang bagay o isang tao, tapos nawala sa'yo, di ba minsan ang hirap mong mag-move on? Aray, galit na galit. Galit na galit, gustong manakit. Apo. Sobra mo na siyang, yung mundo mo umikot na lang sa kanya, di po ba? Eh, hindi yun ang gusto ng Lord para sa'yo. Kinuha ngayon. Ngayon, hirap na hirap kang, ba? Kaya nga sabi ng Lord, wag mong masyadong mahalin. Enjoyin mo lang, pero wag mong mahalin. Kasi hindi naman niya magtatagal. Kukunin din yan, mawawala din yan sa atin. Okay? Ang Lord very wise, di po ba? Very practical ang magturo ang Panginoon ng salita ng Diyos. Very practical po. Hindi tayo pahihirapang intindihin. Ang mahirap lang, napaka-komplikado kasi natin, tsaka antitigas po ng ulo natin. Di po ba? Antigas ng ulo ng mga tao. Ang Word of God maliwanag, pero mas pinipili pa natin yung Word natin kaysa sa Word of God. Tama po ba? Pangalawa po, ayan. Which gate would you take? Ito na po, yung pangalawang gate. The narrow gate. Amen. Sino po yung mga nasa narrow gate? Taas ang kamay. Narrow gate. Parang, dalawa lang po yung nasa narrow gate. Lahat nasa wide. Sino po yung mga nasa, dyan po sa ating mga online, narrow gate. Sino po nandyan? Sige nga po, mag-heart nga po. Yung nasa narrow gate. Sige nga, tignan ko. Uy, yan, marami na po. Mga 3 po silang na nasa narrow gate. Tignan nyo po, ano naman ang warning sa narrow gate? Ito yung may warning pa din. Pero magandang warning ito. Okay? It is unpleasant. Kaya warning, kasi hindi mo magugustuhan. Parang ayaw mo sa una. Tignan nyo po. Kaya sabi diyan, because narrow is the gate and difficult is the way. Ang hirap, di ba? Ang hirap pong pumasok. Bakit nga po? Kasi nga ito ay kontra doon sa ating nakasanayan. Ito na po yung paglakad mo na hindi ka na po nag-go with the flow, kumukontra ka na po sa flow. Imagine mo po yung parang lahat pag ganon, ikaw pag ganon, di po ba mahirap? Okay? Pero ang ganda po ng ending ng narrow gate. Nakita naman po natin kanina, di ba? No? Mahirap siya kasi bakit against po sa will mo? Madalas yung will ng Lord kontra doon po sa will mo. Amen. Yung desires mo kontra doon sa will ng Lord. Okay? Kaya unpleasant. Kumpara doon kanina sa wide, pleasant, mukhang maganda, pero ang ending mo naman kamatayan. Dito sa simula, unpleasant. Sa Lord, alam niyo po, sa Lord, laging baliktad eh. Laging baliktad pagdating sa Panginoon. Ang narrow gate po ay makipot. Nagpapakita po, nag-demonstrate siya na mahirap siyang pasukin kasi nga makipot siya. Okay? Ano po ang makipot dito? Yung sistema ng pagpasok. Okay? Kasi, tignan niyo po, di ba pag makipot, bawal matabang pumasok, makipot. Diba? Ang hindi ka makapasok, kaya matataba, delikado. Hindi po. Ang sinasabi ko po sa narrow gate, pag marami kang bagahe, hindi ka makakapasok. Tanggalin mo po yung mga bagahe. Bagahe para ano? Ano po yung mga bagahe natin? Yung mga unforgiving spirit natin, yung mga bitterness natin, yung mga galit po natin, yung mga kainggitan po natin sa kapwa natin. Bagahe lahat yon. Hindi papasok sa narrow gate, hindi kakakasya.
Kapatid, dapat hubarin mo yan. Okay? Alisin mo lahat yan sa katawan mo kasi unang-una, hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa'yo. Yung sobra nating pag-aasam dito sa material na bagay, alisin mo yan. Hindi yan kakasya dun sa narrow gate. Baka sabihin nyo, ang lungkot naman. Hindi ko na di wala namang ano pala, wala namang Louis Vuitton, kung ano-ano. Hindi po. Alam mo bang lahat ng pagpapala galing sa Diyos? Kaya naman niyang ibigay kahit ano pang gusto mo eh. Galing sa God is the source of everything. Tama po ba? Amen. Pero minsan hindi mo hinahabol yung source, ang hinahabol mo yung mga bagay na gawa lang niya eh. Why not you make habol, no? You make habol. Doon sa nagbibigay talaga ng pagpapala. Saan mo makikita yon? Sa narrow gate po. It is unpleasant kasi nga baliktad lahat sa kagustuhan natin. It will, kukontrahin talaga. Dati gusto mong manigaw ng manigaw, pag galit ka, ngayon pag nasa narrow gate ka, nagpapasensya ka na. Amen. Tama ba? Yung excited kang magalit, naku, nagagalit ako. Ayun. Pero pag di ba, kumakalma ka, nasa narrow gate ka na eh. Nasa Lord ka na, tapos sigaw ka pa rin ng sigaw. Parang ako, nagpipreach naman kasi ako. Di po ba? Pag nasa narrow gate ka po, yung character mo po, tumatama. Kaya kumakasya ka na eh. Tumatama, marami na pong natatanggal sa atin. Akala mo lang, unpleasant kasi masakit pag may mga inaalis sa atin. Di po ba? Aalisin yung pride, masakit yun ha. Yung kailangan mong patawarin yung mga may gumawa sa'yo, mahirap yun ha. Ang hirap mag-devotion ha. Grabe na yung devotion yung paulit-ulit ha. Narrow gate yan kapatid. Unpleasant yan. Kaya maraming hindi nakakasumpong yan, hindi nakakapag-send ng kanilang It is difficult. That's why many has never sent their devotion. Tama ba? Sa nakalagay na verse? Wala palang ganon. Narrow gate po yun. Pero ang maganda sa Panginoon, sa una lang mahirap kasi nag-a-adjust tayo. Amen. Pero pag na-enjoy nyo na po yung buhay kasama ang Panginoon, sasabihin mo, yes, Lord, ito talaga ang buhay. Ito talaga yung masarap na buhay. Amen. Yung buhay mo ay may kwenta na. Amen. Hindi yung kwenta ka lang ng kwenta. May kwenta na talaga yung life mo, may purpose na. Amen po ba? Kaya po, tignan niyo po yung ating mga leaders dito. Sabi ko nga mga gwapo, di ba? Hallelujah. Mga gwapo, ba't tumayo? Di ba? Mga bata pa sila. Pero nasa narrow gate na po sila, hindi po sila doon pumupunta sa wide. Pagod na sila doon, galing na po sila. They decided na pumasok na po dito sa narrow gate. Amen? And they are enjoying what they're doing. Tignan niyo po sila, tignan niyo po. Isipin niyo bang Baduyan Church? Tignan niyo po. Ang gagwapo tsaka ang gaganda ng mga youth natin. Di ba? Dapat nandun sila sa Disneyland, di ba? Dapat nasa mall sila, pero nandito sila maghapon, umaga pa lang. They love the narrow gate. Amen? Pero marami po ang hindi pumipili dito eh. Again, kahit maliwanag yung babala ng Diyos, mas pinipili po natin na hindi pasukin ang narrow gate. Bakit? Because masyado mong pinanghihinayangan yung mga bagay na dapat pinaalis sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga, sa narrow gate, minsan kahit ikaw na lang ang tatayo mag-isa, tayuan mo pa rin. No? Kahit ikaw na lang, tumayo ka pa din kapatid. Kasi nga difficult pumasok, yung iba umaayaw na eh. Yung iba humihinto na, hirap kasi. Ang daming testing, tetest pa tayo ni Lord, tapos may devotion, may cell group pa. Tapos pupunta pa tayo dun sa seminar, layo-layo. May conference, ano pa naman, may coaching pa, grabe na talaga. Tapos pag-aalagaan ka pa, hindi mo naman kakilala. Kailangan daw ililibre, mamahalin. Hello, di ko nga mamahal yung kapatid ko makulit. Ito pa. Di po ba, ang daming pinagagawa sa narrow gate. Pero alam niyo po, kaya nga unpleasant ang tawag ko rito eh. Sa simula lang. Kabaliktaran doon sa una ang sarap, sa una lang. Ganon din po dito yung unpleasant, sa una lang. Pero sinabi ng Lord, ang dulo po buhay. Amen po ba? If you are wise enough, you know what to choose. Kasi hindi malabo ang pagpipiliin, dalawa nga lang eh. Siguro kung 25 yung pipilian, mahirapan ka. Sabi ni Lord, may narrow gate, may wide, may ano.
Hindi, dalawa nga lang, di po ba? At maliwanag hinain ni Lord, ano yung dulo? Ano yung dulo? Ngayon, para po madali kang mag-isip, mag-decide, ano man yung sitwasyon mo ngayon, tignan mo yung dulo. May future ba? Sa relationship mo ba ngayon, tignan mo yung dulo. Magtatagal ba? Tama po ba? Yung business mo, kalooban ba ng Lord? Sa dulo ba nito, pag yaman ko, makakalimutan ko kaya ang Lord? Ngayon pangalan, nakakalimutan ko na mag-church, ang busy-busy ko na eh. Anything po na maglalayo sa atin sa Panginoon, hindi po narrow gate yan. Wide gate po yan. Kahit gaano pa siya kaganda, kahit mukha siyang blessing, mukha siyang pagpapala, pero maglalayo sa Panginoon, hindi po tayo dadaan dyan. Tama po ba? Hindi po natin dadaanan yan. I-delete na po natin. There's a lot of warnings na ginagawa ang Diyos sa atin. No? Sa narrow gate po, there's a lot of testing, pero pag iyan po ay ating napagtatagumpayan, alam niyo po ba, ang unang nakikinabang ay ikaw mismo. Kasi unang-una, tumitibay ka sa pananampalataya mo. Nagpo-progress ka, nade-develop ka sa personality mo, everything. At pinakamaganda po, nagiging kagamit-gamit ka po sa ibang tao. Nagiging pagpapala ka. At nasa-serve mo po yung purpose mo sa buhay. Sino po rito yung pagtulog mo, ang sarap ng tulog mo kasi alam mo may nagawa kang tama. Amen. Madalas nakakatulog ka sa sobrang pagod. Kasi yung trabaho mo, umaga, gabi, hapon, di ka na natutulog. Boom. O, di ba? Kako ba? Pero yung alam mong may na-accomplish ka para sa Lord, yung alam mong kahit nahirapan ka, umaga pa lang, Lord, may ko-iwa, 2 service, grabe. Kailangan namin practice, mag-MC na ako, grabe ang kaba, abot-abot. Dumaan na sa narrow gate si Che, grabe yung narrow gate niya, hirap. Amen. Glory to God sa buhay ni Che. Pero hindi po naging madali. Dati nasa wide gate, sabi ko nga habang nagde-devotion, umiinom, di namin alam. Naisahan kami doon. Tapos sabi ko sa kanya, Che, magbasa ka. Okay, basa. Kaya pala nahihilo-hilo na. Okay. Pero ngayon, di na po. Wala na siya doon sa wide gate. Nasa narrow gate na. Ayun po ba? Sabi nga niya, gabi-gabi nagpupuyat kami. Gabi-gabi. Di ba, hirap po? Lalo mga pagod, itutulog na lang sila Marilyn, mga nagtatrabaho, alam ko mahirap. Pero nagpupuyat eh, gabi-gabi. Ano po ang kinalabasan? Nadala po nila yung pamilya nila sa Lord. Amen po ba? Nagtuturo na yung mga magulang, yung mga anak po nila, mga kapatid kasama po sa gawain, may devotion time na rin po sila. Sa una lang unpleasant. Sa una lang. Pero ang dulo po maganda. Amen po ba? Yan ang buhay at daanan na dapat dinadaanan natin. Tama po ba? Sino po ngayon nag-iisip, sa wide gate pa kaya ako dadaan? Yung nalilito ka pa, hello? Alam niyo po, meron pang isang klase ang description dito sa narrow gate. Maliban siya ay unpleasant. Siya po ay ano? Siya po ay unpopular. Kasi tignan nyo. And there are, few, kokonti lang ang nakakakita dito. Kokonti lang daw yung nakakasumpong. Hindi nga siya popular. Ayaw nga siyang puntahan, di po ba? The church is not popular. Sabi ko nga, nung nagka-COVID, bukas lahat pero ang church sarado. Nung nagka-COVID, takot lahat sa church pero sa mall hindi takot pumunta. Tama po ba? Nung nagka-COVID, ang church ang tagal buksan, ang tagal okay yan, pero the rest ng business in okay yan. Narrow gate po eh. No? Hindi siya popular. Unpopular po siya. Hindi siya masyadong binibigyan ng halaga. Amen po ba? Kung tayo pagpipiliin, next Sunday, yung lahat po ng sigurado mag-church. Sige nga po, mag-heart. Tignan ko nga po. Lahat po na mag-church sa Sunday. Amen. Yung sure na mag-church sa Sunday. Ayan. Okay. Kasi po, there's always, tama po yung kalooban ng Panginoon kung buhay pa tayo. Kasi baka kunin na tayo ng Sabado, ganun. Hindi ka na umabot ng Sunday. Pero hanggat buhay ka hanggang linggo, ang kalooban ng Panginoon sa church ka. Kasi maliwanag yun, ang linggo ay para sa Diyos. Hindi mo na yun iisipin, Lord, kalooban mo po ba to? Yes! Maliwanag eh. Ang Lord sa Sunday, akin yan, rest day yan. And the rest, sa'yo na. Mag-iisip ka pa ba, Lord, ang Sunday po ba sa inyo? Teka lang, may family naman, di po, family time.
Di ba? May ganun pa tayo eh. Amen po ba? Unpopular, kaya minsan iniiwanan. Unpopular, kaya minsan hindi binibigyan ng oras. No? Kailangan pang ipilit. Sabi ko nga kanina eh, kanina po maraming bago sa ating Koyo Umaga. Sabi ko, ilang sako ng luha ang niluha kaya sa inyo bago kayo nakarating dito? Diba? Marami pang gagawin sa'yo talaga para lang makarating ka ng church. Sobra no, parang hirap-hirap magdala ng tao. Bakit kaya? Kasi nga unpopular. Ang tingin nila sa church, boring. Ang tingin nila sa church, di ba, kinukuhaan lang daw. Pera lang. May ganun pa po, di po ba? Unpopular po, kaya hindi pinapasok ng marami. Mas pinapasok pa po yung mga bagay na makakapahamak po sa kanila. Kaya nga po, ngayon sa hapon po na ito, maging maliwanag po sa ating isipan. Kung palagi mong pinipili po yung mga daanan na alam mong ikasasama mo, baka this time, magbago na po yung ating pananaw, yung ating mga desisyon sa buhay. Tignan niyo po ito. Tignan niyo po ito. Napakaganda po ng verse na ito. Sabi po ng salita ng Diyos sa Romans 3:11, there is no one who understands. Wala na po nakakaintindi talaga eh. There is no one who seeks God. Kahit isa daw, wala daw naghahanap sa Diyos. Wala naghahanap. O paano ka nakakilala sa Lord? Ang Diyos ang humanap sa'yo, kapatid. Ang Diyos ang gumawa ng way para makalapit ka uli sa Kanya. Sa pamamagitan ng mga warning. Yung nag-invite sa'yo, warning yon. Pero buti na lang, nag-okay ka. Di ba? Yung mga napapanood mo sa meron dito kasi na napanood tayo sa sa website natin. Warning yun sa, wow, ito, naghanap talaga siya ng church eh. Pero bakit? Ang Lord talaga ang unang naghanap sa atin, actually. No, siya yung gumawa ng mga paraan, ng mga paalala, ng mga tao, nagpadala siya para para muli kang makalapit sa Lord. Amen po ba? Kasi unpopular nga eh. Si Lord unpopular. Inaayawan nga siya, hindi nga siya pinaniniwalaan. Pero dahil ganun siya kabuti, hinahanap pa rin niya tayo. No? Hinahanap pa rin tayo ng Panginoon. Tignan niyo po ito. We love because He first loved us. Ang una nagmahal po sa atin ay ating Panginoon. Remember, namatay po siya during makakasalanan pa tayo. Hindi namatay, hinintay na kailan magbago ka muna bago ka mamatay. So hindi eh. Namatay siya sa panahon na enemy niya pa tayo because of our sins. Minahal niya na tayo. Kaya naman, the more na lumalakad ka po doon sa narrow gate, no, napapadali po, nakikilala mo kasi ang Diyos sa malalim pa ng kaparaanan. Napapadali po ang yung sumunod sa kalooban niya. Kasi bakit? Nare-realize mo upon walking in the relationship with the Lord, upon reading the Word, nare-realize mo napakabuti pala talaga ng Diyos. Ganito pala talaga ang sakripisyong ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Ngayon, ikaw naman, grabe Lord, hindi na ako karapat-dapat, sino ba naman ako Lord? Kaya naman, pag hinarap mo na po yung kapwa mo, kaya mo na siyang mahalin, di ba? Kaya mo na mag-alaga, kaya mo na mag-disciple kahit hindi mo kakilala. Okay? You have now the passion for the lost souls. Kasi ikaw nga, hinanap ka ng Diyos, tapos ikaw ayaw mo maghanap. Di ba? Ngayon po, masaya ka na po naglilingkod sa Lord. Kasi naramdaman mo na may nagmamahal talaga siya ng totoo. Ito po yung hindi mang-iiwan sa'yo eh. Kaya nga po nagagawa natin yung ginagawa, yung ganitong pag-serve natin sa Lord, nagagawa po natin na walang kapaguran. Tama po ba? Andun pa rin yung excitement, yung passion, yung fire. Kasi we know that God first loved us kahit hindi tayo karapat-dapat. We keep on walking on the narrow gate sa pamamagitan ng sa paglilingkod sa Panginoon, pag-aalaga po ng mga kaluluwa, no, pagtuturo, pag-share ng word, pag-share ng gospel, pag-share po ng live stream. Hello? Amen. Yung iba po nagpakabit pa ng internet talagang mabibili para sa pamilya nila para makapanood po ng dire-diretso. Minsan e-effortan mo talaga para rin po yung mga pamilya mo makadaan din po doon sa narrow gate. Amen? Baka ikaw lang nasa narrow gate, lahat ng pamilya mo nandun sa wide, wala ka nang pakialam, di po ba? Hindi po tama yun. Bit-bitin niyo po lahat yun. Dalhin po natin sila sa narrow gate para maranasan po nila yung tunay na buhay kasama ang Panginoon. Tama po ba? Amen. Okay. This is the warning. Sa narrow gate, ito po yung dulo.
Kanina, di ba? Distraction. Pangalawa po, narrow gate will lead to a right direction. Marami pong buhay dito nang wala pa sa Lord, napakagulo. No? Marami pong buhay dito talagang binago ng Panginoon. Tumama na po yung kanilang direction. No? Sabi dito, is the way which leads to life. Wala na pong ibang daan. Sabi ng Lord, ako lang ang daan, sabi ni Jesus. Ako lang ang buhay, ako lang ang katotohanan. Wala makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen po ba? Kaya kung mag-iisip ka kung paano ka makakalapit sa Diyos, ito lang po yung daan. Yung narrow gate, which is the life walking with God. Hindi po ito yung paglakad na kung ano ang ginagawa ng mundo, lalakaran mo. Hindi po. Hindi ka po sasabay doon. Ihiwalay ka po doon, ilalayo mo po yung sarili mo. Kasi iba po yun eh. Dulo po nung kapahamakan eh. Ito po, right direction, buhay po ito. Bagamat sa una mahirap mag-share, mahirap mag-devotion, mahirap mag-disciple, mahirap mag-alaga, mahirap magbigay, mahirap magpatawad. Pero ang dulo po niyan buhay. Amen po ba? Ito po yung klase ng daan na inaalay sa atin ng Diyos. Marami na po tayong mga red flags. Marami na pong warning natin. Alam ko po yan. Marami na po sa ating nagpaalala. Dalayan ka, wag po sanang mahuli ang lahat para sa atin. Remember, we are all going to die. And the problem is we don't know when. So, our God is keep on reminding us eh. Habang buhay kami, pag-asa ka po. Pero remember, pag namatay po tayo, tapos na. Sabi ko nga kanina, hindi ka na po pwedeng ipag-pray ng mga kaanak mo pag namatay ka. When you die, you died once and then judgment. It's either you go to hell or heaven. There's no purgatory po, wala po sa Bible yan. Kaya ngayong hapon, I encourage you to choose the right way. Choose the narrow gate because it will give you life. Not just an eternal life, but a fulfilling life while on earth. Our life will become purposeful. Magagamit po ang buhay natin pag nasa Diyos ka. Maliban pa sa mapapaayos ka. Yung po maganda eh, aayusin ka muna ng Lord kasi bakit? Gagamitin ka niya para sa iba eh. Kaya choose the narrow gate. Marami pong struggles, maraming provocation, maraming tukso, pero ilaban po natin. Ilaban po natin yung narrow gate na yan. Kahit marami sila doon, kahit kukunti lang tayo, dito tayo. Ito yung sa Lord eh. It's okay. Kahit hindi tayo sikat, okay lang. Amen. Kahit mahirap, okay lang. Ito yung sa Lord eh. Tama po ba? Ngayon po, I will give you time to reflect while we are singing right now. Isipin niyo po, anong daan ang dinadaanan mo ngayon, kapatid? Is it the road of the Lord or the road to destruction? The road to life or the road to death? Hallelujah. Sige po, umawit po tayo. We're going to worship the Lord once again. The only one for me, nothing will ever take your place, my precious Savior. Yes, Lord, you are our precious Savior. You can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. Yes, Lord, draw us deeper. I came all to be Come on, let's sing together. Hallelujah. And I live to worship you. and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw
po doon sa makiipot na daan ay magpapakita that we honoring God. Na kahit mahirap, kahit maraming sacrifices, kahit maraming struggles, ito po ang magbibigay kaluguran sa Diyos. That we are doing our best para ma-please natin ang Diyos sa buhay natin. Sa paanong paraan, doon po tayo dadaan sa narrow gate. Doon po sa unpleasant and unpopular. Kahit hindi ka sikat, okay lang kapatid. Hallelujah. Ang importante kasama mo yung pinakasikat. Sino yon? Yung Diyos natin na namatay para sa atin. We live to worship. We are saved to serve. Hallelujah. Sabi po ng awitin, I sing praises, Lord. Hallelujah. I live to give you glory. Come on, let's sing. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Come on, let's sing. I sing praises. I sing praises to your name. I request our Oh on-site Lord, to stand up. praises Our to on-site your stand up. name. Come on. Let us all worship the Lord. Oh Hallelujah. Sige po, tumayo po For tayo your lahat. Let us all name worship is our living God. and Hallelujah. greatly to be praised. Once again, I sing praises to your name. Everybody now, let's sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Go on, let's worship the Lord. Oh Lord, for your name is His name is great great. Hallelujah. And He's greatly to be praised. I sing praises to your name once again. Hallelujah. Come on, everybody now. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly I to give glory be to your name. praised. Hallelujah. Together now, I give glory. And I give glory to your name. I give glory, Lord. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great Hallelujah. Her name, and His name is great. greatly Once to again, I give be glory to your name coming from our heart this time. And I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. Hallelujah. For your name is great Yes, Jesus. and greatly to be praised. For the last time. For your name is great, Lord. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, ang pangalan mo ay karapat-dapat itaas. Yes, Lord. Sa araw po na ito, we're going to pray for all the people na gustong maranasan yung buhay na kasama ang Diyos. Kung ikaw yung kapatid, nanonood ka man sa online, nasaan ka man naroon, I'm going to pray for you. Panginoon, sabayan niyo po yung aking panalangin galing sa inyong puso na may pananampalataya. Ito po ay panalangin ng pagtanggap sa ating Diyos. Hindi po mangyayari na makakadaan po tayo sa kalooban ng Panginoon hanggat hindi po natin siyang tinatanggap na muli sa ating mga buhay. Kaya po sa oras na ito, I'm going to pray for you. Uulitin mo lang po ang mga panalangin ito. Panginoon, Panginoon, salamat po sa mensahe na ito. salamat po sa mensahe na ito. Inaamin ko po na ako'y nagkasala. Inaamin ko po na ako'y nagkasala. Nakalimutan ko po kayo. Nakalimutan ko po. Marami po akong daang dinadaanan. Marami po akong daang dinadaan. Hindi ang daanan mo. Hindi ang daanan mo.
Pero dahil sa mensahe na ito, Pero dahil sa nagising mensahe po na ako, Panginoon. ito, nagising po ako, Panginoon. Simula sa araw na ito, Simula sa araw, kayo na nga po kayo na nga po ang maging daan ang maging daan ng buhay ko. ng buhay. Kayo na nga po Kayo na nga ang maging Panginoon ang maging at Panginoon tagapagligtas at tagapagligtas ng buhay ko ng buhay simula sa araw na ito. simula sa araw. Tulungan niyo nga po ako Tulungan niyo nga na po makadaan ako na makadaan doon sa makipot. doon sa makipot. Hindi man siya popular, hindi man siya madali, Hindi man siya madali. pero kakayanin Pero kakayanin. dahil kasama ko kayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus, Sa pangalan na po aking ni Jesus, Panginoon tagapagligtas. aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ako na lang po magpipray para sa inyo, sa lahat po ng tumanggap sa Panginoon, ng totoo sa kanyang puso. Congratulations, kapatid. Narinig po ng Diyos yan. At tinanggap ka po niya, no, ng buong buo. Ikaw ngayon po ay malaya na po makakadaan doon sa kalooban ng Panginoon. At umasa ka, kapatid, ang dulo ng buhay mo ay tunay na buhay na wala hanggan. Ito po ay pangako ng Diyos. Kaya Lord, ngayon pala nagpapasalamat na po ako sa mga tao pong sumunod sa panalangin, sa nagbukas sa mga puso nila. Kayo na nga po ang bahala magpatuloy, Panginoon, na magpalakas, magpatibay, at hindi po maagaw yung mga salitang narinig po nila. Salamat, we give you all back the glory. All the honor, Lord. Sabi nga po ng awitin, I give glory to your name. I give praises to your name because you deserve all the praises, all the honor belongs to only to you alone, Lord. Wala pong iba. Walang ibang may karapatang kukuha ng glory mo, Lord. Ikaw lang. Kaya Panginoon, sa hapon na ito, tanggapin niyo ang aming mataas na pagsalamat, mataas na pagsamba at pagpapuri sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon tagapagligtas. At ngayon po ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya po ng Anak at ang patuloy na pagkikisama sa atin ng banal na Espiritu Santo ay sa mga ating lahat ngayon at magpakailanman. Tanggapin niyo po ito lahat sa pagsasabi ng isang malakas na Amen! Amen! Hallelujah!